power natin. Tingnan natin yung mixer. Unang mabubuhay. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. Pang-lima. So yun, good day, hello mga idol. Welcome back to my channel. So meron naman tayong i-unboxing ngayon dito. Ito. Power controller. 10 channel switch. DBX. Ayan. So mabilis ang unboxing lang to. Titignan lang natin yung loob. Tapos iti-testing lang natin siya kung gumagana. Kasi marami pa tayong gawa. Meron pa tayo dito halos overall, pinalawang, tapos mga nasunog yung parts. Ayan. Halos napalitan ko na yung iba, inuunti-unti ko lang. Ito pala, ano to? Dito yan, oh. Sa ito. Concert 502 na generic. So, doon siya nakalagay. Kinalawang at sunog yung mga parts. Tapos ito naman, ayos naman. Converted lang siya to 20 volts. Dahil 110 lang to mga idol, ginagamitan pa to ng transformer na may-ari. So, pinakonvert lang sa atin to 20 volts. Pero same transformer pa rin yung gamit. Ayan. Stock pa rin na transformer. Ito yung may-ari. Shout out MLS, yung pangalan ng sounds and lights nila. Ayan siya. 120 volts lang to. May transformer lang. So, meron na rin ako nagawa na to, Crest Audio. Pero iba yung may-ari nun, no? Ganito rin siya. Crest Audio rin to eh. Ayan. So, hindi ko na ano yung information na may-ari. Yung number. Yan. Lights and Sound. MLS yung pangalan ng lights and sound nila. So, yung una natin ginawa, iba yun. Iba yung may-ari nun. Crest Audio rin, pares dito. 110 din yun. Pero hindi yun kinonvert ng to 20. Pero ito pinakonvert ng to 20. Bali, okay na siya. Hindi na siya 120 volts. Kahit rekta mo na to sa to 20 volts, ay okay na. Ayun pa rin yung transformer na ginamit natin. Tapos yung puro kalawang, dito natin yun ikakabit. Yung nire-repair natin ngayon. Inunti-unti lang natin kasi hindi naman urgent. Sinabi ko na rin naman mga 3 weeks bago matapos. Tapos mayroon pa kasi tayong tanggap dito na puro ilaw. Yan, yung iba dito bukas na. Binuksan na nila. Kahuyan ko na lang daw kapag hindi na ma-repair. Yan. Pero yung iba dito, sa tingin ko kaya pa na ma-repair dahil maayos pa naman yung mga tornilyo. Hindi naman nabuksan. Pero yung iba dito bukas na at may mga kalawang, so baka hindi na natin ma-repair yun. Tulad na to, parang nabasa na eh. Pero malaman lang kasi hindi pa natin nabubuksan talaga. So kahit makaayos lang man tayo, at least 4. Okay na sa kanila. Pero sa tingin ko lampas pa 4 yung maayos natin. Tapos dito may sound card pa tayong ginagawa. Tapos marami tayong gawa ngayon kaya mabilis ang unboxing lang to mga idol. So himisin ko muna tong kalat natin dito. Bukas ko na ulit itutuloy itong nire-repair ko kasi meron pa tayong ginagawa sa kabilang lamesa. So cut ko muna yung video, linisan lang muna natin. Ito na mga idol, unboxing na natin tong power controller, 10 channel switch. Wala tayong ano pala, blade. So naka-bubble wrap naman siya, no? Kuha lang tayo ng pambukas, wala tayong blade. So ito na lang, gunting. Sana matalim. So may karton naman yung pagka ano niya, packaging. Doble yung karton. Mukhang iningatan naman na may-ari. I mean, iningatan ng seller pala, hindi nung may-ari. So, yan. May karton pa siyang isa. So, yan. Maganda yung packaging. Walang kasira-sira. Walang ka-UP-UP yung karton. Straight to straight pa rin yung pinaka-karton niya. Yan. Kung gusto niya bumili ng ganito, hindi ito sponsor, no? Kaya honest review to. So, kung gusto niyo bumili, lalagay ko yung link sa description or makikita niyo diyan sa product natin. Yan. I-click niyo lang yung link para mapunta kayo sa mismong pinagbilhan natin. So, ito yung loob niya. So, may foam. Hindi naman nawawala yung foam. Then, cord. So, ang cord niya ay rekta na sa mismong unit. Wala siyang user manual.
Ito lang loob. Bago to shinip ng may-ari, ay ng seller. Bago to shinip ng seller sa atin, so i-update niya kayo, no? Ipapakita niya sa inyo yung picture ng inyong order. Kaya maganda, updated yung seller na to. Ite-testing din kasi ng seller, papakita niya sa inyo na gumagana yung item bago niya i-ship. Ipapakita niya sa inyo na naka-on. So medyo may kabigatan din pala, no? At makakapal din yung ginamit na materyales, mga idol. So ang presyo na to ay 1,300, pero yung quality ng materyales ay makapal, oh. Makapal yung ano, hindi mo yan mabibend. Hindi gaya ng isang power amp natin, 'di ba? Nabibend natin. Ito hindi, oh, tigas. Makapal, mabigat konti, siguro mga 2 kilo. Then yung ginamit na wire, oh, makapal din, oh. At saka yung heavy duty yung kanyang plug. Ayan, oh, 16 ampere to pag ganito. Ayan, 16 ampere. 10 to 16 ampere to 250 volts. So, tingnan natin yung wire gauge. So meron siyang 2.5 mm yung wire gauge natin. So maganda. Makapal yung ating cord sa loob. Maganda tong klaseng ano, kahit mura lang siya, magandang klase. Kasi makapal na yung wire na ginamit. Yan. Yan, o, 2.5. So 3 ibig sabihin may ground. So ito yung ground niya, from ground. Tanggalin natin yung cover, ay yung ano, tali niya. Yan. So mahaba rin yung wire. Siguro nasa 1 meter din. Yan. Unahin natin yung sukat para may idea kayo. Pero common na kasi 19 inches. So kuha lang metro. So ito mga idol, ito yung sukat niya, no? Yan, 19 inches, common size. Ayan, ito yung dulo. Yan, 19 inches, tapos yung haba niya ay yung lapad ba to? 6 inches or yan, 6 inches simula doon. Nandito. 6 inches. Pero yung dito 43.5 cm or 17 inches. Yan. 43.5 or 17 inches. Unahin natin itong mga, pakita ko muna yung harapan. So ito yung harapan niya. Circuit breaker, meron siyang circuit breaker. Ayan. 32 ampere. Ito yung pinaka main switch. Ayan. Maliit lang yung switch niya, nasa 10 ampere. Then kasi ito ay switch lang to ng power supply. Alam ko may power supply to sa loob na 12 volts na nakabukod. Kaya ito yung switch nun. Kaya hindi na kailangan gumamit ng mataas na ampere sa switch na yun. So pero yung sa main supply para sa mga saksakan, dito dadaan sa circuit breaker. Tapos may relay. Tapos ito, mga switch lang na push button. Malambot naman. Okay naman. Ito yung bypass na switch. Kung gusto mong i-bypass lahat, gusto mong gumana, so pindutin mo lang yan. Then may USB na rin siya. So yan, kita nyo na lahat, no? Pindutan. Yan. Kung gusto nyo hindi gumagana yung kunyari na out 5, so i-off nyo lang, hindi na yung gagana. Pero kung gusto nyo naka-bypass lahat, halimbawa nagka-problema, no, na nasira yung ano nyo, pwede nyo i-bypass para magamit nyo lang pansamantala. Kasi syempre hindi maiwasan, halimbawa nasa event kayo, nagka-problema yung output lahat, so pwede nyo i-bypass para umandar ulit or gumana ulit pansamantala, saka nyo na ipaayos. Then meron siya sa harap na outlet din, no, na universal. Kahit anong plug pwede dito. Yan. Ito talaga pinili ko yung nandito sa kanan kasi kasi ano, ayun yung
part na may space sa akin. Kasi sa kabila kasi alanganin. So dito ako, bahala na kayo mag-decide kung anong piliin nyo, kung ito ay nandito sa kabilang side or ito yung circuit breaker nandito. So meron naman silang tindang ganun. So ako pinili ko nandito sa kanan yung outlet na isa para madali magsaksak ng laptop or cellphone charger dito. Tapos yung sa likod sa mga amplifier, mixer, crossover, lahat. Yan. Ito yung likod niya. So ang ginamit sa kanyang outlet nasa 16 ampere din na outlet. Yan. Ito yung channel 1 natin, nakasulat naman channel 2, channel 3. Yan, hanggang makarating ka sa channel 8. Channel 9 and 10 dito sa harap. Then bali yung ano pala, yung switch hanggang 8 lang. Out 8 lang. Ito ay rekta na to 20, kapag sinaksak mo, may output agad to 20. Kasi wala siyang switch dito no sa unahan. So bali yung switch na yun para dito lang sa likod. So buksan na natin, no. Maganda yung ano niya, ayan, no. Maganda yung cord, makapal sobra. Parang branded rin. DBX pala yung brand, no. DBX Pro 108 yung model. Ayan. Buksan na natin mga idol, check natin yung loob kung makakapal din yung wire na ginamit. So ito na ang loob niya mga idol. So napakasimple lang ng loob pero mukhang compact, solid. So maganda yung board na ginamit, oh. Tsaka makapal din yung circuit. So kaya niya talaga i-handle yung amperahe. So yung relay 12 volts. Yan, 40 ampere. Yung ginamit sa kanya, 12 volts 40 ampere. Kayang-kaya na to mag-handle yung contact na to ng 40 ampere to 40 volts. Yan. Pero yung coil niya 12 volts. Ito yung contact 40 ampere to 40 volts. So kaya niyang mag-handle ng 40 ampere bawat channel, bawat switch. So yung wire dito makapal, ayan, oh. Sobrang laki. So talagang legit. Yan, oh, kita nyo yung wire ng cord. Ito, kapal din, oh. So legit talaga siya na 2.5 mm, 12 gauge ata. 12 gauge to. Makapal yung wire. Ayan, makapal. Tapos 40 ampere yung kayang i-handle bawat channel. Ito ground lang to, yung nasa taas. Ground, nakakonect dito papuntang body. Ito na nagko-control sa kanya. Itong harapan, ito yung pinaka-control niya para isa-isa niyang i-on yung channel. Ayan, isa-isa niyang i-on yung channel kapag pag pinower na natin siya, no. Itong switch na to, switch lang yan ng indicator. Ito, switch niya lang to dito sa power supply. 12 volts lang tong power supply natin. Yan. Kung masira ito ay madali lang hanapan ng panibagong power supply at mura lang naman kahit kayo na magkabit. Kahit yung sa mga adapter or 12 volts ng yung sa mga power supply ng satellite, pwede nyo ilagay dito. Ayan, dito nyo lang itap yung positive sa pula, then yung black sa negative. Tapos yung to 20 volts, siyempre rekta na yan sa mismong ito. Dito mo na rin papadaanan yung to 20 volts kasi itong circuit na to, yan, oh, neutral line, yan, ground. So dito nyo na yan papadaanan, dyan din yan papunta. Yan, papunta dito sa cord. Ito yung pinaka main switch talaga, yung breaker. Galing cord papunta na doon sa contact ng relay. Ulitin natin, galing cord, pag on yan
ang output niyan papunta ng contact ng relay. Yung isa dyan naka-bypass na sa output. Tapos yung isa papunta sa isang contact ng relay, pero wala pang output dito kasi hindi pa nagsiswitch yung relay. So kailangan mo munang i-power on to. Yan, pag na-power on mo yan, masusupplyan na tong power supply itong control board natin. Pag na-supplyan nga yan, so papunta na dito yung mga 12 volts bawat circuit or bawat wire dito. May kanya-kanyang channel. Then pag na-supplyan na to isa-isa yung 12 volts, so mag-on na siya. Isa-isa siyang mag-on, hindi siya sabay-sabay. Yun, saka lang siya maglalabas ng output kapag nag-switch na yung relay. So ganun yung ano niya, function. Yung bypass niya naman, so hindi nadadaan dito. Siyempre pag in-on mo to, automatic lahat ito magkakaroon ng 12 volts. So lahat ito may output kapag nagka-problema tong board. So yun yung bypass niya, no. Parang rekta na yung 12 volts dito sa relay. Then ito naman, so tama nga tayo, wala na tong relay. So rekta na siya sa yan, sa line natin ay neutral. Nakarekta na siya dito. Siyempre dumaan pa rin siya ng breaker. Ito na yung pinaka-protection niya. So maganda yung board niya kahit mumurahin lang siya. Halagang 1.3. Actually 1.7 to kapag may voucher ka, siyempre 1.3. So konti na lang idadagdag mo kaysa sa isa-isa mong manual switch. On natin mga idol, try natin kung mabubuhay ba. Hindi pa natin na-testing. Ayun, naka-on na pala. Ulitin natin, off natin. So kapag naka-off pala siya, meron pa rin siyang reading. Ibig sabihin yung voltmeter niya is naka-connect nga dito. Ayun, no, to 20 volts naka-connect. Meron tayong 240 volts AC dito sa province namin. Malakas kuryente dito eh. So off ko to, syempre mamamatay yan. Kapag in-on ko to, makikita mo na yung supply pero wala pa tayong output. So kuha tayo ng tester, no? Nandoon yung tester natin sa kabila. Lagay natin to sa AC. Para makita nyo. So wala pa tong output, no? Kasi wala tayong, hindi pa natin in-on yung second switch para sa kanyang controller. Ayan yung magbibigay ng power sa relay natin eh. Tingnan natin. Yan na, wala pa. So try natin buhayin yung power. Tingnan natin, isa-isa yan nabubuhay eh. So pag nakaangat pala yung push button, naka-on. Ito naka-off po. Nag-on na siya. Ulitin natin naka-bypass tayo. Off natin yung bypass. Then on natin. Kaya pala lahat naka-on eh. Ayan isa-isa lang siya nabubuhay. 3, 4. Hindi ko yan pinipindot. Pag in-off mo siya, ganun din, no? Isa-isa niya rin papatayin. Mauuna yung patay ng 8. So, amplifier natin dito, no? Sa pinakadulo para unang mamamatay bago yung mixer. Huli na yung mixer dapat. Una itong mamamatay. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. So, ibig sabihin hindi nakakonect yung ating tester. Hindi pala natin na ilubog yung mismong ano. Ulitin natin. Pag naka-bypass kasi, lahat yan buhay kahit naka-off siguro. So hindi, kailangan mo pa rin siya ngayon. Ulitin natin mga idol. On natin, tapos i-bypass natin. Pag naka-bypass, on lahat ng relay. Hindi yan sinag ng araw, naka-on talaga yan. Yan, may ilaw siya na green. So kapag pinatay ko yan, tapos pinatay natin to, yun, pansanin yung indicator, isa-isang namamatay. So hindi bigla yung ampli natin mamamatay lahat, isa-isa niya lang papatayin. Yun natin ulit, isa-isa niya rin yan bubuhayin.
Isa, dalawa. Yan. Kung mapapansin nyo, meron ng 248, ay 243 volts. Pero dito 241. Doon 243. Yan. Isa-isa niya rin bubuhayin. So, ganun yung function niya, no? Hindi niya hindi niya papatayin lahat agad. So, pag pinatay mo siya, isa-isa niya papatayin at isa-isa niya rin bubuhayin. Kung maliban na lang kung itong pinatay mo, no? Patay talaga lahat yan. Siyempre, ito yung pinaka main breaker, eh. Yan. Naman to. Ayun, namatay na. Diba? Isa-isa niya rin pinapatay. So, kabit ko na ulit. Nakita niya na ang loob. Bunutin ko na. Tingnan natin kung maglalabas siya ng ano. So, wala siyang stock na kuryente. So, kailangan talaga siyang nakasaksak pag gagamitin. Bago nyo siya bunutin, kailangan nakapatay na lahat ito. So, maganda rin naman, makapal at mukhang matibay. Makapal at mukhang matibay at hindi ka nalugi sa halagang 1,300. Ano? Yun, 16 ampere nga ang gamit na ano. Lagyan natin ulit flash. So, hindi pala natin malalagyan ng flash lobat na yung camera. Pero yan, 16 ampere. Kasulat dito. Yun, 16. 16 to 50. Yung gamit niyang outlet. Bali, ang masusunod dito is itong outlet. Ito yung pinakamababa eh. Ibig sabihin, maximum 16 ampere lang yung kaya na to. So, kahit 40 ampere yung relay mo, kung 16 ampere lang yung outlet, so, yun lang kakayanin. So, pero hindi mo pwede isagad ng 16 ampere yan, syempre. Kaya, pero kaya naman ng power amp to. Kaya naman mag-drive ng power amp. Okay naman mga idol, maganda naman, no? So, kakabit ko na siya doon sa, ano, testing natin kung kasya siya doon sa amplifier rack natin. Maya ko na to lagyan ng takip. Dito ko siya ilalagay eh. Yan, saktong sakto. 0 ang 0 0. Yan, walang labis, walang kulang. 19 inches din kasi siya. Yan, pantay-pantay naman laki ng ano. Okay na mga idol, sasara ko na to. Hindi ko na papakita kung gumagana yung ano, yung power niya. Nakita niya naman may output na to 40 volts. Hanggang dito na lang mga idol. So, bili na lang kayo kung gusto nyo rin nandiyan sa product natin. Ito mga idol, testing natin bago tayo mag-repair para may idea kayo. Kahapon na testing ko na siya, pero testing natin siya actual na nakakabit dito sa ating amplifier rack. So, dito ko na lang siya nilagay sa gitna, no, para pantay-pantay yung divide ng wire. Kasi kapag sa pinakataas siya, yung cord ng power amp unat na unat hanggang taas. So, sa pangatlo ko siya nilagay. Ayan. Para hindi ganun kaunat yung wire ng power amp natin, pati yung mixer. Saktuhan lang, nasa gitna siya. So, kayo nang bahala. Kung mahaba naman ang wire ng amplifier nyo, so, pwede naman sa pinakataas. Ayan. Saksak natin mga idol. Testing natin. Ayan, nakasaksak na. On ko yung breaker. Ayan, meron tayong 240 volts AC. So, ito yung dahilan kaya ito rin ang pinili ko, no, kahit mura lang. Yung mga component niya sa loob, madali hanapin compared doon sa medyo pricey. Yung medyo pricey kasi yung LED na display sa voltmeter. Mahirap hanapin yun kung sakaling masira. So, ito, common. Ayan, nabubunot yan. Kung sakaling masira, maraming nabibili sa online. Ayan. Pwedeng palitan. Then, power natin. Tingnan natin yung mixer. Unang mabubuhay. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. Pang-lima. Ayan. So, yung sa 6, 7, 8. Ito wala to nakasaksak. Yung sa 6, 7, 8. Pwede natin i-off. Kasi wala naman nakasaksak. Ayan. So, pag pinatay natin, ganun din. Mauna mamamatay yung power amp natin para hindi mabibigla yung speaker, hindi magagalabog. Yan, namatay. 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 Yan, namatay na. So, ganun yung function niya. Isa-isa niya ang bubuhayin. Ulitin natin. Una yung mixer. Pangalawa.
pangatlo, pang-apat, pang-lima.